Good afternoon everyone, ako po si Rohan and today tuturuan ko po kayo ng basic 3D sa AutoCAD. So, before mag-start na mag 3D is kailangan nyo po muna pumunta sa dito yung settings na to if nakikita nyo. Then, punta kayo ng 3D basics. So, dito na po mag-i-start. So, marunong naman po ata kayo ganito, yung mag-pan sa AutoCAD. So, para makapag-pan po tayo ng 3D is i-hold po natin yung shift. So, ayan po, mag-change na tayo ng view. Hold shift, then ayan po, makikita nyo. So, meron tayong mga commands dito in AutoCAD na pang 3D. So, first is extrude. So, para maano natin yung command is click natin yung box or gawa tayo ng rectangle just like that. Tapos i-click po natin siya, then type po extrude. Then ayan po, makikita natin is pwede natin siyang iset yung height. So para po makita natin yung ano niya na isa siyang buong 3D is punta po tayo dito. Yung nakikita niyo po ba yung 2D wireframe? I-click niyo po siya, then shaded with edge. So, ayan po, magta-transform na po siya sa 3D object. So, next is, ano po, press pull. Type press pull. Tapos, i-click nyo siya sa middle. Hanggang pag nakita nyo po siya nag-glue, pwede nyo po siyang i-click. Then, ayan na po, lalabas na po siya. So, next command po is box. So, ayan, type command box. Then, click po ng dalawang point para maset nyo po yung length and ano po niya, and width. O pwede nyo rin pong i-type L, then iset nyo po yung mismo, kayo po magsiset ng mismong ano niya, width. So, 2, then 2, tapos 2. So, meron na kayong box or a cube. So, next naman po is sphere. So, command sphere. Then, click lang po kayo dito kahit saan dyan. Then, ayan na po, makakagawa na po kayo ng sphere. Pwede nyo po iset yung diameter or yung radius niya. Kung gusto nyo ng diameter, type letter D for diameter. Then, i-type nyo po kung anong diameter gusto nyo. Kung gusto nyo is 2, ayan po. Meron na kayong sphere. Then, next naman po is pyramid. So, command pyramid. Then, just like ano po, yung box is pick lang po kayo ng dalawang point or isa lang pala. Then, click. Tapos, masiset nyo na po yung height ng pyramid. So, next po is torus. So, ang torus po is para po siyang donut. So, ito ba? Type torus command. Then, i-click po yung center point ng circle. Ayan po. Then, yung mismong circle. Ayan na, makakagawa na po kayo ng torus or donut po. So, next po is cylinder. Tapos, parang sphere lang din po, pero para po siyang plain lang na patayo na ganyan. So, pick a point, then click, tapos extrude nyo po siya pataas. As makakagawa na po kayo ng shape. So, ayan po yung mga basic shapes. Pwede nyo rin po siya makita dito sa may taas. So, ayan po, makikita nyo po lahat ng mga pwede nyo magawang shapes. Pwede kayong mag-command or pwede nyo na lang din po i-click dito para makapaggawa kayo ng mga shapes na ito. So, sa paggawa po ng walls is meron tayong tatlong options. First is poly-solid. So, poly-solid. Then, H for height. Isa-set nyo po ang height. So, ang height po ng walls natin is, may nakakaalam po ba ng standard height ng wall? So, wala. So, it's either 2.8, 2.9, or 3 meters. So, gagawin natin is 3 meters. So, 3. Enter. Then yung width po ng ating wall is type W for width.
Then, ang ating pong standard standard thickness ng wall po is 0.15. So, pagtapos nyo na po ma-type yung mga yon, is pwede nyo na po i-click sa edge po ng lines, then makakagawa na po kayo. So, click lang po sa mga edge. So, kapag napunta na po kayo sa point na to, is hindi nyo po siya pwedeng i-click ulit dito sa pinakaunang point kasi mawawala siya. So, ang gagawin po natin is close command, letter C. So, ayan na, meron na tayong walls ng ating bahay. So, yung second option is extrude. So, i-click po natin yung outer line, then extrude. Set po natin yung height niya ng 3. Then, pupunta po tayo sa bottom view niya para makita po natin yung line na ito. Pag nakita niyo po yan, dito na po ipapasok yung press pull command. So, ang ginagawa po ng press pull is magpe-press siya mula sa shape, sa isang 3D shape, or pwede rin po siya magbuta sa isang shape. So, press pull, enter, then i-click niyo po yung loob ng bahay. So, pag kinlik po natin yan, then ipapasok po natin siya para maging negative po yung effect niya. So, pag binutas niyo po yan, magkakaroon na po kayo ng wall. So, next po is press pull. So, kung naalala niyo po, yung sa press pull dito is pag tinapat niyo po siya sa loob, mag-glue siya, then magkakaroon na po siya ng 3D object. So, ganun din po dito is pupunta niyo po siya sa loob, click, then isi-set niyo po yung height sa 3 meters. So, ayun lang po yung basics ng 3D. Ngayon naman po, i-demo ko kung paano nyo gagawin yung bahay, yung 3D. So, ganun lang po siya kabilis. Kaya sana naiintindihan. Architect. Okay, so buksan nyo yung floor plan nyo, then kopyahin nyo yung mga dimension. So, wait lang. Mag-i-start, pag meron ba kayong kopya ng yung floor plan ng second quarter, yung ganito po. So, mag-i-start po tayo sa may living area, yung dito po. Itong walls na po ito. Para mas madali po sa inyo. So, PL for polyline. So, 1 point, tapos susundan lang po natin yung dimension niya. Then 3, 4.8, 2, 2.2, 2, 3, 3, then 3, 1.8. Wait lang po. So, 3, 4.8, 2, 2.2, then 2 ulit, 3, then 3, tas 3 ulit, 1.5, 3, and 3. Tas sa huli po is coconnect nyo na lang po siya. So, ganun lang po para matrace. So, ang gagamitin po nating command is yung polysolid kasi ayun po yung pinakamabilis. Para matapos nyo rin po siya on time pag nag-hands-on na po kayo. So, polysolid. So, ayun na po yung outline natin. Next po is wait lang. So, bago po pala yun, wait lang. Is, i-copy nyo po muna pala yung ginawa nyong polysolid. Yan. Tapos, i-offset po natin siya ng 0.075. Para, ng dalawa po, so in tsaka sa out po. So, i-delete natin yung nasa gitna. Tapos dito, yung ito pong
structure na to, dito po yung gagawin yung parang floor plan niya. Para po mamaya pag gumawa kayo ng windows, meron po kayong pagbabasihan kung saan nyo po ilalagay yung ano niya, mga windows and doors. So kokopyahin ko lang yung floor plan dito. So ayun na po, nagawa na po natin yung outline ng bahay. Next naman po is, i-move natin siya. So i-move natin, then kuha po kayo ng point, isa po sa point. Then ilalagay nyo din po yung, i-move nyo po yung i-move nyo doon sa mismong point ng bahay kung saan nyo siya kinuha. So mapupunta po siya dito sa may bandang ilalim. Then dito na po natin pwedeng simulan yung lalagyan natin ng mga windows. So, pupunta lang ulit tayo sa 2D wireframe. So, para makita po natin yung ilalim niya. Then next po is, bago po kayo gumawa, is kailangan nyo po punta kayo dito sa may hamburger icon. Then, i-on po natin itong Dynamic UCS. So, ito pong Dynamic UCS is, ano po siya, settings para makabasa po siya ng mga 3D objects and doon po siya magpa-plot ng mga drawing. So, naka-turn on na siya. Ito po yung symbol niya pag nasa baba na. So, ngayon, para sa door is rectangle. Tapos, hintayin nyo pong mag-color blue siya. Pag nakita nyo pong mag-color blue, pwede na kayo pumindot dyan. So, dyan po siya magdodrawing mismo. So, kapag naka-turn off po kasi siya, tapos mag-rectangle kayo, sa baba lang po siya. Hindi niya po mababasa yung walls. So, turn on. Tapos, ang ano natin, ang dimensions for door. So, gagawin natin letter D for dimensions. Ang height po niya is 2.1, ayun po yung standard natin. Then, ang width na ginawa ko dito is 1. So, nakadepende po yung sukat sa ginawa nyo pong floor plan, sa kinapin nyo pong floor plan. Kung 1 po dito, dapat 1 din po yung ano niya, lapad or yung thickness ng door. So, 1. Tapos, meron na po kayong pag-aano. Then, i-move nyo po siya. Move, kuha po kayo ng point. Then, ilalagay nyo po siya dito sa may mismong
pinaglagyan nyo ng door sa floor plan. So, sa windows is kuha kayo ng point dito, isa-isa dito, kahit saan dyan. Then, line, tapos 2.1, ayun po yung standard height naman po ng window natin. So, ang window po natin is kailangan kapantay niya po yung door. So, nakikita niyo po is pantay po siya sa door and yung window po magkapantay. So, 2.1. Ngayon, yung dimensions naman po ng window natin. Ang dimension po ng window na to is 1.2. So, 1.2. Then, ang standard po na, from yung height po ng window natin is 1.2 rin po. So, parang box na lang po siya. Then, pagtapos yan, imumove niyo siya, ilalagay niyo po siya sa edge ng line. So, ang next po neto is, ikakopy niyo na lang po siya sa lahat ng windows na mga ganito po. Dito, 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 dito. Here. Tapos dito. So, click niyo po, copy. Then, dito po sa may base point niya, ito ang i-base point natin. So, pag nilagay po natin siya, dapat nandito rin po. So, ayan po, magkalinya siya para papantay po sa mismong floor plan. Accurate po siya. So, gagawin lang po natin siya doon sa lahat ng... So, pag ganito, so, iba na yung rotation niya. Pwede tayong gumawa ng line, pababa, 2.1. Then, click po natin yung box, rotate. Tapos, click na lang po kayo dito sa pinaka-edge ng line. Tapos, maro-rotate na po natin siya. Then, click lang po, tapos copy lang po ulit natin sa mga ano. Tapos ganun lang din po sa mga ibang windows and doors. So, sa ano po natin, toilet and bath, yung window po natin is maliit lang po siya. So, rectangle, dimension, 6 by 6 po siya. I mean, 0.6 by 0.6 po. So, ganyan lang po. Dapat maliit lang po yung window natin sa toilet and bath. So dito po is sa ano pala, paggawa ng windows, kayo po ang bahala sa design nyo. Pero if susundin nyo to, okay lang naman. Pero mas maganda po kung magkaroon kayo ng sarili nyong design. So dito po, pwede po kayong mag full window like from ceiling to floor, or pwede rin naman yung normal na window lang. So ang gagawin ko po dito is normal lang na window. So, ito po yung ano natin, kitchen part. Maliit lang din po yung window natin dito. So, ang haba po nito is 1. So, 1. Then, 0.6. Parang sa CR lang po. So, pagtapos po natin ma-flat lahat ng doors and windows, ang next po natin is ano na po natin siya. Bubutasin na po natin. So, pupunta ulit po tayo dito sa may 2D wireframe. Then, shaded with edge. So, makikita nyo po, nandyan na po yung mga... Then, just like po yung ginawa natin dito sa press pull, ganun lang din po yung gagawin natin dito sa mga doors and windows. So, press pull. Then, i-click nyo po siya paloob. Then, ayan na po, meron na po kayong door. Then, gano'n lang din po sa windows.
Ganito naman po pag naka-wireframe siya. So, hintayin niyo po siya mag-color blue. Pag nag-color blue po, ayun po yung meaning na nababasa na po ng AutoCAD yung object. So, click, then, ayan po. So, ito po yung itsura niya pag naka 2D wireframe po siya. So, shaded with edge. Ngayon naman po is, gagawa na po tayo ng windows and doors. So, unahin po natin sa door. So, rectangle. So, ayan po. Dito rin po, magko-color blue din po siya. Meaning, nababasa po. Pindutin nyo po dito sa isang edge, then sa another edge. Tapos, command, move, then type L for last. So, ang last po is, mapipili niya po yung huling ginawa niyong command. So, last. So, ayun po yung rectangle. Then, last enter, tapos isa pa pong enter. Tapos, click na lang po kayo kahit saan. Then, move. So, makukuha nyo na po yung ginawa nyong rectangle. Sunod naman po is offset. Para po sa parang frame ng ating door. So, ang thickness po niya is 0.05. So, offset kayo pa inside. Then, click nyo po yung outside na rectangle. Extrude. So, ang thickness po niya is 0.1. Then, ayan po, makikita nyo. Sunod po is press pull. Click po sa inside. Then, hatak sa inside din po. Then, dito na din po sa baba. Click, then hatak pa baba. So, meron na po tayong frame ng door. Next po is box command. So, box. Then, parang rectangle lang din po. So, i-hover nyo po muna siya dito sa surface na to para mabasa niya po yung, yung surface. So, click po sa isang edge, then another edge. Tapos, 0.05. Tapos, move. Then, ayan po, ilalabas nyo. Tapos, dito po, kayo na po bahala kung anong design gusto nyo. Like, kung gusto nyo, lagyan po siya ng window pa ganyan. Or gusto nyo po like, plain door. Pero ganyan lang po muna yung ituturo ko sa inyo. Like, plain door lang po muna. So, sa handle is ano lang natin, yung normal na handle. So, ang paggawa po ng mga 3D objects dito sa AutoCAD is lang po siya, papaganahin nyo lang po talaga yung utak nyo and gagamitin nyo po lahat ng possible commands para magawa po siya. So, ano lang po talaga to. Yung paggawa ng 3D sa AutoCAD is critical thinking lang po talaga siya. Tapos yung paggamit nyo ng mga commands. Like, if gagawa kayo ng sphere, meron namang command na sphere. Like, yung ginawa ko dito sa doorknob, may pinag-combine ko lang po yung cylinder and yung sphere para makagawa tayo ng parang doorknob. So, pagtapos nyan is, i-select nyo po silang lahat. Then, move, i-pick nyo po yung midpoint. Then, i-move nyo po siya sa midpoint din po ng ating door frame. So, ayan na po, meron ng door. Then, select po, then, move midpoint. Tapos, ipupunta nyo lang po ulit dito sa midpoint niya. So, ayan na po, meron na tayong door. So, next naman po is windows. So, rectangle ulit. Yung dalawang edge ng window. Move. Last. Enter. Isa pang enter. Then, click. Tapos, move. Tapos, offset po tayo ulit ng 0.05. Then,
click po yung outside, extrude, point 1, press pull, then, ayan po. Tapos, so, ang gagawin nating window is sliding window po. So, rectangle, click po yung edge, then, ikiklik po yung midpoint ng window dito. Tapos, select, move, then, offset po ulit natin siya ng 0.050. Then, extrude po ulit natin yung outside. So, ang frame naman po ng window natin is 0.050. Then, press pull. So, ang sunod is yung glass natin. So, box. Click from edge to edge. Tapos, ang thickness naman po niyan is 0.01 or 1 centimeter po. Tapos, next naman po is move natin. I-click nyo po itong midpoint niya. Then, dito po, midpoint din po. So, ayan po, meron na po tayong window. So, ito po is, di ko po muna daw ituturo yung sa materials. So, ito naman po, sunod is, para malagay na po natin. So, Hindi na ako gagawa. i-ano ko na lang yung last. So, ito po, dahil time na, ituturo ko na lang po yung sa sliding window. So, para magkaroon po kayo ng effect na sliding window, ikakopy nyo po siya. Kuha po kayo ng isang edge, then ilalagay nyo po siya sa isa pang edge. So, ayun po, dapat hindi siya magkatapat kasi ayun po yung magbibigay ng effect na sliding window siya. Then, move po natin sa isang edge. Tapos, ayun, meron na po tayong sliding window. Next po is copy natin. Lagi po natin kukunin yung midpoint pag magka-copy tayo. Then, ika-copy nyo po siya sa midpoint ng walls natin. So, meron na tayong window dyan. Tapos, ika-copy nyo lang po siya sa lahat ng window. So, pag gusto nyo naman i-rotate yung 3D, meron tayong tinatawag na 3D rotate. So, kukunin po natin itong, pag nakita nyo po nag-color blue siya, yung line na yan, click, tapos, ayan po, pwede nyo na po siyang ma-rotate na pag Tapos, copy lang po ulit kung paano natin ginawa yun. So, sa iba pong windows, gano'n lang din po yung process niya. Like, rectangle, move, enter. Kuya ko nakatingin sa TV. Ma'am si Velasco. Hindi sa TV nakatingin. Tinitignan ang Velasco. Nagawa ko ng Blacksburg. Isang araw sa isang araw, isang video. Grabe yun.
Okay, so yan lang po yung lang. Yan lang.